Tayo na nga guys, oh. Panoorin nyo yung mga ano, yung kanilang banghayan ngayon. Panoorin nyo, kayo na lang po humusga. Wala naman tayo papanigan yan eh. Kanya-kanya na lang kayong ano dyan. Hindi tayo mapare-pareho ang ating mga katwiran. At saka di natin alam kung saan tayo nakapanig. Kayo, kung saan kayo nakapanig. Diba? Let's go guys. Paano masabi? Hello guys, kumusta na po kayo? Ang pag-usapan po natin ngayon naman itong mga nangyayaring mga kaguluhan ngayon sa bansa natin. Yung nakikita nyo yung mga video, ayan ay mga nangyari pa noong kauna-unahang pang mga naging humawak ng rehimen natin, yung panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Nasundan ng presidente natin si Macapagal Arroyo. Sumunod sa panahon naman ni Joseph Estrada, ni Ramos, panahon ni Macapagal Arroyo, tapos naging panahon uli ni Noynoy Aquino, then kay Duterte. Ito na naman po ngayon yung dumating sa panahon naman ni Bongbong Marcos. May nangyayaring gulo sa ating pamalahan. Ito yung away ng mga, hindi naman sa away yung ibig ko sabihin, yung mga sa panahon ngayon ni BBM, may konti silang hindi pagkakaunawaan ng ating vice presidente. Itong mga nangyayari sa atin ngayon dito nakatutok lahat ngayon, halos lahat ng mga, hindi lang sa mga nakakasubaybay, hindi lang sa Pilipinas, pati na din sa labas ng ating bansa. Yung balitang yan putok na yan, viral na yan. At isa pa ito'y dinudumog ngayon ng mga vloggers na nandito ngayon. At marami itong ginagawa nilang pinaka content. Kasi ito ang napapanahon ngayon. Kaya ito tayo ngayon naman din bibigyan din natin ito ng vlog din natin to. Pero ang mga sinasabi ko rito, magkakaroon naman tayo ng people's power. Marami na nangyari sa ating people's power na nangyayari kapag ang tao, mga mamayan na nagkaisa. Gagawin lang nating, kasi tao din ang nagluklok sa inyo dyan. Tingnan natin ang sa posisyon nyo natin at panuorin nyo po talagang kayo na mamayan din ang magpapatanggal sa inyo. Kahit sabihin pang kumapit ako kayo dyan sa pwesto nyo. Pag nagkaisa ang buong mamamayan, kasama rin ang mga kasundaluhan natin nakalagay dyan sa wala tayong mga godya kasi marami na nangyari ganyan na yung sabing yung pinatalsik na presidente. Siyempre andyan yung ating mga military na naka-back up din yan. Hindi natin alam pero talagang kung maaari lang sana magagawa ng paraan para matigil ang kaguluhan at di Paano masabi? Paano masabi? Okay guys, pauwi na tayo. Ito si Noel TV. Ito ang ating YouTube channel. Sana po guys magkasundo-sundo na at manatili ang kapayapaan sa ating bansa. Okay guys, tapusin lang po natin ang pagbablog natin. Okay guys, diretso lang po. Have intelligence
response, hindi alam ang mga pangyayari Sintansyahan nyo na. sa ating bansa. Nakakahiya na meron tayong pulis na Basta hindi doon tayo nila sa alam matuwid. ang threats sa Vice President. Nakakahiya yata, huwag sila magsasalita ng ganyan. Nung gabing yun. So are you saying that the First Lady interferes in the affairs of the government? Matagal ko na sinabi yan, yung sa appointment pa lamang napakaraming pinakikiusap na appointment galing sa kanya at ilinahan ko yung listahan na specialist of appointees at doon din naman nagsimula yung aming hindi pagkakasunduan o hindi ko binibigyan ng daan yung kanya mga hinihirit na appointment. Naniniwala ang marami sa ating mga kababayan na hindi posibleng gawin kay Vice President Sara Duterte ang pag-assassinate dito dahil minsan ang napatunayan ng mga taong binanggit ng Vice Presidente ay kaya daw magpapatay ng mga individual at mas nagulat pang marami sa ating mga kababayan sa naging revelasyon ng nasabing senadora kung saan inamin ito sa publiko na may demonyo daw sa palasyo dahil dito ay pinag-usapan na naging trending sa mundo ng social media ang controversial comment ng isa sa ating mga kababayan online kung saan ay binigyan ng linaw kung paano naging konektado si Liza Araneta Marcos, Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Martin Romualdez. Sabihang ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, binasag na ang katotohanan at mga ebidensya kung saan tila laking sampal ng kahihiyan sa Marcos administration. Di umano yung mga ebidensyang kinumpyut at pinakita ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko ang talamak na korupsyon sa paggamit ng Kaya gobyernong nangumusga dyan, nagpa guys. ng pera ng taong bayan. Sintansyahan nyo na. We wipe them out. We've defeated the Americans. Real edge Basta doon tayo is sa how matuwid. dirty you are. How many wives you have. Ang tingin nila sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bayan at may botong 32 million ay mas kriminal pa kay Franz Castro, mas child abuser pa kay Franz Castro, mas terorista pa kay Franz Castro at mas attack dog pa kay Franz Castro. Ang mga police official na iyakin pa ang may ganang magsampa ng Rodrigo Duterte's call to take action and correct what he called President Ferdinand Marcos Jr.'s fractured government. AFP Sergeant Major Feliciano Lazo notes ordinary soldiers would be harmed by such a move. Chief of Staff General Romeo Browner. Sa kampo naman ng mga tanga. Siyempre, hindi tayo maniniwala. Puro sila tanga. Diba? Ito, pakinggan natin ito, hindi ho ito political na person. Ito nagpapaliwanag lang talaga ng batas at ito po ay talagang napakagaling. Kababayan, mag-update na po kayo. Huwag na po kayong pumasok sa hapon, magdala ng tubig at ng tipo at tuwalya at kung may bitbit na bao na ice water at mga simpleng pandesal. Pumunta na po, Pandikopo, pumunta sa EDSA bukas, alauna pa lang. Dito na tayo magtipon-tipon sa EDSA Shrine at ating ikukuhit ulit. Mabuhay ang mga Filipino vloggers. Yeah.